this is going to be wild, given that this is Coach Wolf and it's Coach Saire, Coach Tic-Tac, Coach CJ. We don't know who's there, but this is going to be major para sa dalawang teams. Talagang major talaga ang magiging kaganapan. But before we delve deeper into the draft, no, gusto ko lang din sabihin na I would say, even in their previous runs, no, the Liquid PH has always been one of the teams na strongest in terms of turtle fights. Yeah. So yun yung kailangan nating makita from them if they want to take advantage ng fact nga na hinahanap pa ng TNC Pro Team yung talagang chemistry na gagamitin nila as we head on to week number 2. Yeah, surprising first pick for TNC Pro Team. They go ahead and take the Julian, taking it away from the hands of Carl TZ. That's a usual jungler pick for Team Liquid. While Benny Cutie, although this can still get flexed into the hands of Carl TZ in the jungle, but in terms of the recent pickups, it's almost always a Benny Cutie pick for the Roger. And I like that TLPH decided to go for the Aurora because it's one of the comforts for Hatred in the mid lane. Yes, and aside from it being a comfort for Hatred, no, magiging maganda yung pagkakapick ng Aurora mostly because it can counter any assassins that will run into it. So Yeah. sa mga nangyayari ngayon, no, Aurora yung isa sa mga primary counters against a Hayabusa. Kasi Yeah. kapag dumikit yung Hayabusa, hindi tumama yung Quad Shadow, madali siyang mafe-freeze ng Aurora. Yeah, so that goes to show the level of understanding na meron yung Team Liquid Philippines, knowing that SDZYZ is one of the best assassin users that we so far have in the tournament. Terizla and Moskov yung ipipick up ng TNC Pro Team to finish their first round. Meanwhile, Edith naman para dito sa kupunan ng Team Liquid. Yeah, it's blitz drafting for both, and TLPH will decide to take away the Faramis. Yeah, really fast. So you can see the level of preparation for both. TLPH picks fast, TNC Pro Team will pick fast right away. Yes. Now, one thing that they've been picking a lot, or they picked a lot in week 1, was a Terizla for heads. I actually like this approach that they decide to continue picking the safest EXP laner you can give an EXP laner when you're trying to discover yourself. And I like that TNC Pro Team banned out the Hylos because in the 2 times they faced off against the Hylos, it always surprised them in the draft and in the game. And even in week number 1, Hylos has always been effective. Kung babalikan natin yung mga games na pinili yung Hylos, I think it was only once na natalo yung Hylos and it wasn't even a very insurmountable defeat. Nagkaroon lang talaga ng opportunity yung kabilang team na makahanap ng opening doon. One thing I'm going to look out for here is a potential jawhead for TLPH. Yes. Even though we see the Edith and that does go into the hands of JP, that can still get flexed into the hands of Sanford. But the jawhead and Aurora together just sound annoying. I don't want to go Babato ka up against- tapos magiging yellow ka pagkatapos. That kind of does make a lot of sense because from what we've seen, right, from the first week of the drafting, parang nagre-rely yung mga teams sa kung ano yung mga flexible na mga heroes. Like they're gonna be picking Julian, they're gonna be Yes. picking the Yeah. Moskov, the Edith. Kasi pwedeng magpunta yun sa iba't ibang parts Yep, ng roads. yep. Pero now, we kind of see Terizla na yun nga, just like what Renmar said, is the safest option to go into the XP lane. At madalas din naman na nakikita natin that Heads really performs well in that kind of scenario. Meanwhile, for TLPH, we're still unsure kung saan ba pupunta itong Edith, but it will most likely go to JP kasi parang yun yung madalas na nilalaro niya ngayon depending on the scenario. Ooh, and Oh, it's- okay. I stand corrected. and Oo, kasi nga naman, no, aside from the fact na medyo nakakainis talaga yung Jawhead, yung mere fact na kaya niyang itapon palikod kung sino man yung nasa harap ng kabilang koponan TNC Pro Team in this case, madali nang mababurst down yon ng kalaban. But how is this Tigreal matchup gonna go against the Jawhead, right? Kasi usually Paunahan. paunahan scenario yan, di ba? yeah, it is going to be standard paunahan for these two in terms of who can get their main abilities off first. The good thing for the Jawhead is he has anti-crowd control. So the Vexana pick up for TNC and a last pick carry. So they do flex the Roger, put it into the hands of Carl TZ in the jungle, and Benny Cutie goes for the carry. I like that TNC. I want to focus a little bit more TNC because they're the team right now that has a lot of questions. This draft looks relatively easy to pull off. Oo. Kaya lang, alam mo, gusto ko din banggitin, no, yung fact na in terms of flexibility, talagang nasa TNC Pro Team, 15 picks na ang TNC Pro Team unique heroes pick. Whereas for Team Liquid Echo, they've always used the same hero na paulit-ulit gumagana sa kanila. I mean, it's been that story, right? Kasi so far, they are undefeated in terms of Yep. matches. Nakita natin na paulit-ulit nilang ine-execute yan. And as of this moment, A nice the PNC hopefuls, right? The Phoenix Army is really looking forward for them to get a victory that's very much necessary para makuha nila ang panalo. Both the Cavalry and the Phoenix Army ay talagang pinaghahanda nitong matchup na to because week 2 is a crucial point, possibly a turning point habang para dito pa lang makuha mo na kagad yung momentum mo to get the victory, right? It's good to know that we have at least one dude in the crowd that smells good. Yeah. But I know our crowd smells Yeah. amazing. That's what I love about the MPLPH crowd. The shower. I mean, yup. That's right. Why did you have to say that? But okay. Sige, okay. just saying. Wag niyo lang kakalimutan. Wag niyo lang Shout out kakalimutan. sa mga Major taga- love sa lahat ng mga tao na nanonood sa ating venue and especially to the people na nanonood mula sa sa Tarlac City. Pinapapunta na kayo dito, mag-boost na daw kayo. Oo nga, ito Kasi na yun. Hindi ko alam kung paano kayo pupunta dito, pero pupunta na kayo because in just a bit, we'll be seeing these two teams and I am sure that SDZ na talagang
parang gusto maging go-to gold lane ang carry. But just the same, what strikes me is that sabi nga ng ating mga panel dito, ay relatively easy to pull off lang din naman ang lineup ngayon ng Oo. TNC. Komportable sila. Oo, tsaka kapag ka nasanay ka na kasi sa isang bagay, parang kung hindi pa naman siya nagkakamali or napupull off pa naman, parang hindi advisable na baguhin. So, hindi muna nila nilalabas, kumbaga, yung kanilang baraha. So, nagkakasilipan lang muna pala yung mga teams natin ngayon. At nasisilip din tayo ngayon. Oo, ayan. Kami yan. Kami ang maghatid sa inyo ng aksyon. Lipat na muna sa amin para dito sa game number 1 of the first series ng ating week 2. At ngayon ay makita naman natin kung gaano pa kakalmado kasi ang nabanggit din nga ng ating mga panel ay ang importansya rito ng pagseset ng tempo. Kumbaga, yun ang isa sa mga pinakapumapaikot na ideya dito kasi tumitingin tayo sa dalawang roamers na napaka-crucial yung kanila magiging tempo, yung capability nila na mag-set up and magbigay ng mga crucial pick-off sa kanilang mga kakampi. Oo, tsaka dito, parang kung paano yung difference pagdating sa Jowhead tsaka sa Tigrin. Kasi parang magkaiba, di ba, technically, Oo. yung gusto nilang gawin, yung isa nang iitsa, yung isa nag-iipon. Kamuntikan na, nagkakaramdaman lang doon sa top lane yung mga players na maaga pa daw masyado para magkaroon ng first blood. No, sabi mo kasi yung isa nang tsaka muntikan na siya doon kasi may Earth Shatter pang natitira sana from a Sanford. Pero that's a major resource na na-burn din for the XP laner ng TNC. Kasi di ba typically, ano ba ang mga nakikita mong ginagawa ng Terizla kapag may turtle objective? Literal, kailangan mo isipin, hala, mauuna rin ba to? Kasi pinag-usapan na natin yung mga roamers, mahilig yan mauna. Pero just the same yung essence ng isang Terizla na ma-setup. Pagka may XP, kailangan, ay pag may turtle, kailangan mo tingnan pero speaking of mauna! Napakaganda Sacred Hammer at ito na nga ang makukuha ng side ng TNC SDZYZ. Na-miss daw sila or na-miss daw siya dito sa MPL. Dediretso dito ang TNC pagdating doon sa Mayapagong. At saka ang ganda nung sinabi mo dito na parang more on nag-aantay din yung mga XP laners. Sabi ng TNC, baguhin natin. Bakit tayo dediretso doon sa Turtle? Diretso na natin doon sa ibang na gitna. At itutuloy pa nga ang penalty zone na! Nako, mukhang mapapabagsak na rin ngayon ang jungler ng Team Liquid. Pero may kapalit naman Otto Escalera. Sanford may flicker pang natitira pero igubaw na rin ba ito nila Sanji and JP. At makikita natin si SCCYZ halos mawala na buhay doon. Maaabot pa nga yata pero makakatakas pa. Heads with a kill. SDZYZ patay. Tapos si JP ang nakuha dito ng TNC. Sobrang tindi nung pagkakatansya dito ng TNC Pro Team on how they're about or they're planning to start things up prior to the first objective of the game. Hindi natin nakita yung kahit ano pa mga, kumbagay, naging kalugian nila na na-force out agad yung flicker ni Heads kasi hindi hinintay ng TNC na magka-turtle para maramdaman nila yun. Siguro nila yung isa sa mga magiging taga-setup pa ng TLPH dito ang mawawala prior to that. And hindi nga siya naging turtle fight yata eh. Kasi Oo. nasetapan talaga ng TNC Pro Sa Team yun. gitna, no? Kanina, parang nagulat tayo kasi mostly parang i-force mo lang na umuwi sa gitna, nasa gitna. Doon kumuha agad sila ng kill. At si Escalera dito ay so far, nagiging consistent talaga yung kanyang pacing para dito sa TNC. Now for JP naman, parang more on information muna yung binibigay niya para sa Team Liquid PH. Ang inaabangan ko dito, kay Brigida, is kung paano yung magiging laban mamaya ni Benny Cutie tsaka ni Kozen kasi so far hindi pa sila nagugulo sa lane nila eh. Sobrang tahimik lang ng dalawang yan ngayon. Kasi tahimik lang din ang mga nakikita natin na pwestuhan ng mga crucial heroes dito ng Team Liquid. Kasi sa naoobserbahan din natin yung nagiging takbo ng laro, maski si JP ay nagsastruggle yatang pumor at humanap ng mga magandang pwestuhan o brushes na pwedeng hanapan ng setups for his team. And all the more reason yun for Sanji and Benny QT na huwag nyo masyadong dikitan muna dito si JP kasi tulad na lang yan, reset up na naman! Grabe naman talaga si Escalera, makukuha na naman dito si JP. Kills na para dito kay Heads. Ito na naman yung ikalawang beses na bago magkaroon ng pagong. Meron na namang kill para sa TNC. So binibilisan nila yung kanilang rotation dito against the Team Liquid PH. Pero parang magkakaabangan na ngayon Brigida para sa ating pagong nakapwesto ngayon ang Liquid PH. Paano kaya nila ito performa dahil si Sanford nakauuna with your shatter onward combo na makakancel out lang yata! Ay nalabawan ng buhay doon si Cartesi. Mapipilitan na lumayo. At si Sanford may iwan pa nga. Pero 5 players yata dito na side ng TNC makakakuha. Sanford is down pero may palit din. Dito ang Liquid PH. Ginamit na ni JP yung kanyang flicker. Pero walang tatamaan nung injector. So hihinga muna natin mga players kasi TNC parang hindi din yata pwedeng tumuloy doon sa turtle kasi wala silang mga buhay. At sa nagawang setup and engage na yon ni Sanford ay nagkaroon ng lugar huminga ang Team Liquid Philippines eventually securing the second turtle objective ng ating laro. So nakakuha ng kahit papano bawi doon ang Team Liquid at panigurado ay gusto na nga nilang mag-convert kaya nakikita natin dito sa bottom lane si Ben Beauty na tahimik nga lang naman talaga pero hindi naman din siya napupuruhan so far kaya kung yun lang ang titignan natin for Team Liquid para pwede mo pang sabihin na kahit papano ay nasa ligtas pa namang kalagayan yung team nila. Oo, tsaka maganda yung dito, nabanggit mo yung ginawa ni Sanford kasi 5 players pala. Oo. Kanina ng TNC yung nagabol sa kanya. So nagkaroon ng space doon yung mga players ng Team Liquid PH at bumaliktad na yung pabarya kanina na kalamangan ng TNC. Napunta naman ngayon sa Team Liquid PH. Siguro ano na lang, depende na lang sa kung paano yung paggamit dito ng mga skills. Yep. Lalong-lalo na sa mga post-4 natin kay Hatred at kay Sanji. Binati natin si Karurito kanina. Birthday nga din pala ni Kuya Hatred. Ayo nga, napakaraming nagse-celebrate ng birthday ngayon kaya for sure gusto nilang maipanalo ito kaso may conceal may conceal play tapos makakancel out lang sila na pagkano sa mga penalty goal! Nakikita pa nga dito si Sanford na napakakunat naman talaga. Aalis doon sa kanyang ganda pero mapatay pa rin sa kamay dito ni Heads. Napakaganda na nangyayari ngayon para sa TNC.
TNC. Pero habang nangyayari yun, nakakapag-farm pala or clear ng minion wave si Carolito sa top lane. Oo, kasi si Carolito talaga kailangan tabayanan mo rin kung ano ba ang ginagawa ng jungler ng Team Liquid kahit na sinasabi nyo kanina at kanina pa kayo nakakuha ng advantages kontra doon sa mga players nila na masaspatan nyo such as JP, such as Sanford, pero still not taking away the fact na so far this early game has clearly been in the hands of TNC. Sobrang ganda nung kanilang mga nagiging pag-anticipate dito. Halos hindi talaga tayo nakakakuha pa ng successful so far na ejector setups coming in from JP. Pero another thing also na we have to look at ay kung paano pa rin naiingatan ng TLPH yun kasi nga hindi din naman nila didikitan ng sobra tong mga taga-front na to. So meron mga nakuha kills pero isa-isa lang katulad na nangyakali ko. Ayun nga lang, hindi tatamaan, pero baliktad pa. Nice counter setup play para dito sa Team Liquid PH. Pero para sa kanila, si JP dito tatamaan na. At makapatay pa nga sa kamay dito ni STZYZ. At dahil dyan, TNC, kompleto pa rin na pwedeng kumuha ng pagong. Habang yung Team Liquid PH, sabi nila dito, bring kita, inalaban pa rin namin. Uy, kinasa na natin yung conceal doon pero may primal rush mga titira ay gugubay ko ni Carlito kasi hindi naman siya sinamaan ng penalty zone. Nasa shutdown for Sanford. Ay, double kill pa nga! At kita natin dahil dyan, Team Liquid PH ang makakakuha ng pagong. At sila pa rin ang lamang. Pagdating dito sa gold and even yung gitna, parang pwede pa nga yata nilang kuhanin dahil papasok na naman with those free hits si Cartesi. Meron pa sila minion, pero madedefensan pa rin, hindi ipipilit. Sanji with that turret secured. At ang objectives ay unti-unti nang pumapabor for Team Liquid Philippines. Kanina ay kakala mo medyo makakahinga ka pa dahil hindi na ganoon ka naging pulido yung team fight in favor of either TNC or TLPH. Pero sabi nila, hindi, ilalaban pa rin natin ito. I-comment natin ito dahil alam nating meron na tayong capabilities to do so. Kasi nga hindi naman sobrang na-shutdown yung crucial players dito ng Team Liquid. And right after that, kung kanina sabi mo barya-barya lang yung mga kalamangang Ayan nakikita na. natin, libo-libo na ngayon. Oo, parang nakalimutan humulog ulit. Kaya lumaki na ng lumaki dito yung kalamangan ng Team Liquid PH. At napakaganda na binanggit mo yan kasi kahit si STZYZ, hindi ko mahihirapan na siya na mag-try na mag-secure dito ng kanyang purple buff na pwedeng puntahan anytime, pwedeng salubungin. So 8 minutes pala nung laban natin pero ramdam mo na yung intensity at saka yung trading pa Yes. nung dalawang teams natin kasi so far wait lang, so far pero set up play pala doon sa may top lane. May penalty so para kay Hex pero nakita na si Hatred at mabibigyan na natin si Hex sa moment ngayon. Naku, papasok pa ba rito si Kozen? Mukhang hindi na. JP, mapapatong pa ba? Magiging kapalit? Mukhang hindi. Eskalera na ko! Mag-isa ka na lang yata dito! At sasamahan mo na yung ibang mga kampe dahil 4-man down for TNC! At nakikita na nga natin ngayon na mas bumibilis na ang pagtakbo dito ng side ng Team Liquid PH. Yung 2K na gold din nila kanina, 3.6K na ngayon. Now over TNC, parang sila naman yata yung gumagawa ng Oo. split push play. Pero ito yung pinaka nangyari. Ito ang ating Infinix Instant Replay. Ayan o, napakaganda eh. Nandun yung combo ng penalty zone, frigid glacier. Pero how well did TLPH position themselves Grabe. doon sa nakita nating makitid or dito sa espasyong ito sa bandang top lane natin. Literal na wala ka ng tatakbuhan kung ikaw si Escalera. And right God, Glenn! Speaking of, isa na namang setup ang nakita natin! Parang may malaspring yung ejector ni JP doon. Nakita tayo bigla ng isang Terizla na lumilipad. So ito na yung sinasabi natin na isang magandang ejector play lang para dito sa side ng TLPH. At dahil dyan, nakasecure na ulit sila ng another objective against the TLPH. And speaking of gold, malaki pala ang kalamangan ni Benny QT versus dito kay Kozen. Alam mo yung mga kalamangan na yan, bago mangyari yung sa top, babanggitin ko pa lang din yata eh. Kahit na, nahihirap-hirapan sa siguro si SDZYZ by now, maganda yung standing niya. Hindi pa siya nakahanap, hindi pa siya Oo nga, nabibigyan. Puwera lang doon sa nakita talaga nating moment sa top lane na binigla ang TNC Pro Team. Regardless of how well they were able to establish that early game. Sobrang evident nun, yung standing ni JP kanina, wala yung 4 assists na yan. Biglang 0 for dumiretso, no? Dire-diretso na kumbaga dito ng TLPH. So sinasabi mo dito na kung sino una man bigla. Sila ang mauuna at lalamang sobra. pagdating sa team fight. So tingnan natin kung mabibigla ba ulit ang TNC dahil nandito na yung Lord sa may top lane. Pero nakaready sila para dumepensa at mabilis lang din naman ang kanilang clearing na minion wave dahil first Lord pa lang din naman. Yep. So mabilis nga na nadepensaan. Tsaka yung kahit papano ay meron silang very reliable na magiging sources of wave clear dito. Meron pa namang mga Eternal Guard dyan, si Hatred, Kozen, Moskov. Ano pa ba ang kailangan mong hingiin sa Moskov pagdating sa wave clear? Lumulusot at lumulusot lang yan. Yung mga sipat niya ay talagang mararamdaman mo kahit nandun ka sa likuran. So pwede talaga nilang panghawakan itong depensa na gusto nilang gawin. And late game wise ay pwede mo ring sabihin isa yun sa kakapitan ng TNC. Talagang si Kozen dito na kanina nakikita natin paunti-unting naghahanap ng trades for their team is the same person na pwedeng mag-turn around ng mga makikita nating kaganapan later on. Syempre, kagapay niya dyan, yung mga setups dapat na magmumula kay Escalera na kailangan na yatang ibalik yung pressure ng early Yung nangyari game. kanina, no? Kasi parang biglang nabubulaga yung mga players kanina ng TNC. So iba yata information ngayon. Natin binigyan ng side ng TLPH. Parang si Sanford yata yung mauuna. Tapos biglang makakakita ka na lang ng robot ni JP na biglang tatakbo. Tingnan natin kung gano'n yung mangyayari para dito sa ating dalawang teams. And gusto natin yung tempo no, nung TLPH na Oo. kalmado lang. Pero Yep. pagka
parang nasimulan na nila, wala nang makakapagpapigil. Parang ganun eh. And parang all it takes is for at least one crucial play or one player na hindi mag-hold back. Kagaya nung nakita nating play na ginawa ni Sanford nung isang mga major objective kanina, na pakiramdam ko from that point onwards ay unti-unti nang nakapaulit ng Team Liquid kung paano ulit nila magigit or makuha yung grasp sa tempo na papabor sa kanila for this entire fight. And sobrang nag-iingat na nga ngayon yung TNC kasi hindi na nila pwedeng lakihin pa yung agwat na ito. Kasi aapak na siya ng halos 8,000 sa pabor ng Team Liquid. Eh tumitingin ka sa isang Roger, sa isang Carry. Ay, na nako. kayang-kayang manunaw kahit na gusto mong pumunta. Pero speaking of fronta! Oo, pumunta na nga. Tingnan natin kung papasukin dito sa eskalera. Dumating na rin si Kusen pero naamoy dito ng Team Liquid PH. Si JP papasok doon. Matatama na Secret Hammer. Mamamatay pa nga sa kamay ni SKGYC. Pero si Carty si full breed lang versus Heads. At aalis mo ng mga players dito dahil nabawasan nga ng isa yung team ng TLPH. Pero sila pa nga ang nakakuha dito ng Lord. Natulak nila! Papalayo! Enough yung TNC to create space and secure that objective for themselves. Pero Heads, grabe! Kamuntikan siya. Piso na lang talaga yun, literal. Oo, kapiso na lang si Kuya Heads nung moment na yun, pero nakasira naman ngayon Yan. ang TNC ng Torres sa may bandang gitna. So, grabe yung yung dalawang teams natin, hindi pwedeng walang makuha before sabihin na natin sacrifice sa isang team fight. Kung ikaw ay ang TNC dito or TLPH, mararamdaman mo yung sa pag-anticipate ng mga pwedeng setups talaga kasi doon nagiging very reliant yung team fights natin so far. Pero speaking of, hindi na dapat talaga setup ang hanap. Kamuntikan doon si Kozen, nahanap ni Carl TZ. Oo, parang nga napaalis lang muna. Parang nga delikado din kapag ipilit na magkaroon pa ng team fight. Pero take note na force na. Oo. Yung Wind of Nature pala. Dito ni Kozen. Oo, napakalaking bagay noon for TNC na currently on the defense. Kaka-pick up lang din ng Rose Gold Meteor dito ni Benny Cutie pero hindi rin naman yata sila magpupumilit ng kahit ano pang laban sa ngayon eh. Gusto lang nilang linisin yung mga teore ng TNC. At pag si Escalera rito, magdadalawang isip yata muna na maghanap ng setup considering na Wala pa siyang flicker pala. Oo, wala rin. Tsaka si Benny naka-fury. Oo, feeling ko antay muna nila dito yung mga pa-flicker ni Escalera. Pero marami din kasi pang sagot dito yung LPH eh. So ngayon ay uulitin natin at sasabihin ko ulit na grabe Oo. ang controlled aggression. Yes. Parang alam mo yung pag sinabi nilang may nangangati may kagat ka ng lamok, Oo. iko-cross mo muna. Hindi mo kakamutin, pero magdodrawing ka ng X na Oo. pwede mong gawing asterisk pag nagigib ka na. Pero basta iwasan mo siyang sobrang kamutin kasi lalala siya. Oo, parang ganun yung nangyayari ngayon sa TLPH. Actually, applicable din siya sa TNC kasi Oo. pwede silang mag-assume din na parang counterplay na tayo. Sige, meron ako immortality. Oo. Mag-i-implosion ako. Pero hindi inaantay nila yung perfect timing. Oo, tsaka malaking bagay kasi yung pagkaka-force out talaga, tingin ko nung Wind of Nature dito Kanina, no? ni Kozen. Kaya nagkaroon siguro ng kaunting hesitation sa parte ng TNC sa kung ipagpapatuloy ba nila, kung maghahanap nga ba sila ng engage. Also since TLPH, yung mas nakikitaan natin ng aggression ng dominance so far dito sa ating nagiging laban. 15 minutes na po tayo para sa ating unang game. Pero hanggang sa puntong ito, ramdam mo rin yung respeto ng TLPH sa kapasidad ng TNC. Pero si Heads nga ba ang ibabato mukhang hindi magiging matagumpay! Okay, napag-flicker out si JP na moment na yun. Nagamit na rin yung Secret Hammer by the way ni Escalera. Testing lang. Testing lang. Testing lang daw kung merong mase-set upan. Oo. So mabilis nakikilos ngayon ng TLPH doon sa may bandang Lord. Pero si Escalera naghahabol din. Okay, nagkakitaan. Ang dalawang roamer. Okay, okay. Ang nalalang para dito ay ang flicker ni JP. So at least alam yon ng TNC Pro Team na walang surprise ang ejector na may pwedeng mangbula sa TLPH, not unless dikitan nito ng sobra ni JP. Pero if you were JP, sobrang tricky nito kasi kailangan mong lakarin, i-timing doon sa Deathly Grasp ni Hatred na Oo may nga pwedeng pala. mag-turn turn things around. So TLPH mukhang ito, unti-unti naman na nilang pinepwestuhan ang ating Lord Objective. Pero look at Heads, look at Heads. Ano Ayun ang naman. timing na gagawin dito ng ating mga dalawang XP-laners? Naku, sisimulan na ba ito? Makukuha ba? Mabilis na setup play para dito sa side ng TNC. Pero habang nangyari nakuha na ng TLPH na rin ng Lord. Si Cartesi, mga paalis ng moment na yun, meron namang immortality. Si Heads medyo napakakunat at nakita na nga si Sanji. Natagpuan si Sanji doon sa may bandang likod. Halaka, nakita na sila. Pero papasok na naman dito si Escalera, meron pa Secret Hammer. Habang si Cartesi nag-aantay lang ng perfect timing. Si Sanford at si SDCYC ang naging casualty ng moment na yun. What? Anong ruta yung dinaanan ni Sanji doon? Nagulat ako bigla, parang, ha? Hindi basta U-turn yun eh. Hindi ko siya maipaliwanag na circle and curve and curly. Kasi ano nga sabi yun? nga natin, kakaiba kasi talaga. May something May, pa talaga. may something kasi talaga. Hanggang Aurora ba naman, may something niya kasi tireserva niya yung flicker para malito, para makabalik.
bumalik doon sa kakampi niya, ay wala na muna tayong pwedeng kabita. Depensa muna para sa TNC Pro Team, pero conceal sa baba, magmula kay Escalera. Nag-conceal si JP ah. Okay. Sino mauna dito? Sino mauna? Depensa lang yata. Respeto. At disiplina lang ulit muna. Grabe ang pasalubong sa atin dito ng TNC tsaka ng TLPH. Happy birthday. Oo, happy birthday sa mga nag-celebrate din Oo. ng birthday ngayon. At saka nung last week. Oh, sa lahat na, pati next week. Happy Oo. birthday sa inyo. Ito yung regalo ng TNC and TLPH. Isang napakadikit na 18-minute game. Grabe no? At yung kinakabahan ako kasi kapag mga 18 minutes na kasi, alam mo, parang ang nangyayari kasi sa mga teams, lalo na pag nasira dito yung tore ng TNC, taas baba. Oh. Ang Team Liquid PH ay sanay Oo. sa mga biglaang split push, Nako. backdoor. Kung ano na ba ang tawag natin sa ganong klaseng play. Yun na nga eh. Kaya yung pag-manage na itong mga waves na to, kaya maiintindihan mo rin kung bakit ang TNC Pro Team, todo kapit sila sa mga natitirang inhibitor turrets na meron sila. Kasi yung wave management na pwede nilang problemahin, kalaban kasi dito TLPH, Team Liquid, and yung history nila na sobrang daming beses na biglaan na lang tinatapos yung laban just by split pushes ay hindi ko gusto i-problemahin ngayon ng TNC Pro Team. So, ito lang. Ano yun? Sige, anong baon mo Oo. sa amin? Ito lang ang oras para pwede tayong huminga ng onte. Ito lang yun. Oo. Kasi mamaya, walang hingahan na to for sure. Hindi na-reveal ng Magic Sentry kung nasa na ang Team Liquid. So, libre talaga ngayon ang Team Liquid na pumorma at pumwesto sa kung anumang gusto nila. Oh, ang ganda ng pwesto na yun ha. Kasi di ba normally doon ka nagtatago sa may bush after nung buff. So dahil doon, parang sabi ng TNC, asan na ba talaga? Asan na ba? Oh, asan na ba? Kasi nandito tayo sa may bottom lane. Ay. Nag-sentry tayo doon sa may purple buff. Oo. Pero walang tao. Wala eh. Oo, so Ayun. ayun si Escalera may information siya. Naku, speaking of tao, maganda ha. Kaso, iingatan na lang din yata ni Escalera ang sarili niya dahil mas kakailanganin siya mamaya. Pero hindi ko alam kung Uuwi ba? magpapatuloy Ay, ito eh. hindi. Feeling ko na-experience na rin yan ng iba. Yung parang nagtatago ka lang sa bush, tapos gagawa ka ng play. Oo. Tapos nakakalimutan mong gumalaw. Tapos natitipi talaga yung pabalik ng base. Oo. So kailangan niya diyang gumalaw-galaw. Ay, Okay, focus lang. Naku, nakikita si Carlito! Nakita na dito si Carlito, pero hindi na tama internal guard, pero napakasakit ang damage din sa TNC, kinulangan pa na. Kahit daw masakit, makakatakas pa rin ang isa sa mga main cast ng Lobo. Habang nandito mga players ng TLPH, hinahanap na nila kung saan nga ba pwede may opportunity na makapasok laban sa TNC. Naku po! Pero Earth Shatter on mark combo! Pero naiwasan yung Frigid Glacier at may pinalipag na naman! Kaso si Ed lang unang mawawala! At isa-isang tumatakbo ang TNC! Nakuha na rin si Escalera, double kill na para dito si Sanford. At habang nangyayari yun, si Kuzit pa rin nandun sa taas. Pero nandun naman si Carlito para depensahan habang kumakatok na paunti-unti